Alright, magandang araw. Sa session natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano nyo pwedeng gamitin yung mga tinatawag na out-of-the-box AI agents ng Microsoft para alam nyo yun, i-level up talaga ang business nyo. So, kung isa ka sa mga nag-iisip, paano ba mag-integrate ng AI ng mabilis? Para sa'yo to, okay? Let's start! At syempre, ang pagtalakay na ito ay hatid sa inyo ng DX Labs kung saan ang goal natin ay gawing simple at actionable ang mga complex tech topics para sa inyo. So, ito yung tanong na laging lumalabas sa mga business leaders na yon, di ba? Gusto naming mag-AI, pero paano ba to gagawin ng mabilis? Kasi let's be honest, marami ang gustong-gusto nung sumakay sa AI wave. Ang problema lang, yung laging iniisip ay ang tagal niyan, sobrang gastos, tapos kailangan ko pa ng isang buong team ng mga data scientist. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na hindi na ganyan ang sitwasyon? Na may paraan na? Okay, so para mas maintindihan natin to lahat, let's start with the basics, the foundation ika nga. Ano ba talaga itong mga out-of-the-box AI agents na to? O OOB for short. Ang totoo, napakasimple lang konsepto nito. Ang mga OOBI agents, well, isipin nyo sila bilang mga pre-built na AI solutions. Sila yung mga templates na ready to go na. Ganito yung analogy na gusto kong gamitin. Kung magpapatayo ka ng bahay, di ba? Pwede kang mag-start from scratch. Bili ng lupa, mag-design ng plano, halo ng semento, the whole shebang. Or, pwede kang pumili ng isang pre-design house model na subok na. Tapos, i-customize mo na lang ng konti. Yun, ganun mismo ang OOB agents. Pinapabilis niya ang lahat kasi hindi mo na kailangan maging isang expert coder or data scientist para makapagsimula. Para mas lalo pa nating magets yung pagkakaiba, heto pang isang analogy. Ang mga OOB agents para silang damit na ready to wear. Punta ka lang sa mall, pili ka ng design at size, bayaran at suot mo na agad. Ganun kabilis. Ngayon, yung custom AI naman, yan yung parang custom-tailored suit. Pimatahi mo talaga sa isang sastre, so siguradong perfect fit, gawa sa materialis na gusto mo, pero alam naman natin, di ba, mas matagal yung proseso at syempre, mas malaki ang investment. Pareho silang may value pero kung ang usapan ay bilis at pagiging cost-effective, walang duda, OOB agents ang lamang. Okay, so saan ba natin to pwedeng gamitin sa, sa totoong business operations? Actually, napakarami. Number 1, customer service automation. Ito yung classic example. Mga intelligent chatbots na sumasagot ng mga frequent questions ng customers nyo 24/7. Ang ganda nun kasi yung mga tao nyo, yung human agents, makaka-focus na sila sa mga mas komplikadong issues. Pangalawa, workflow optimization. Alam nyo ba yung mga paulit-ulit na trabaho sa opisina? Yung pag-approve ng leave, pag-process na expense reports, lahat yan pwedeng i-automate. And finally, data-driven decision-making. Pwedeng tulungan ng AI ang mga managers na tingnan ng sales data o customer feedback in a new way para yung mga desisyon nila mas matibay, mas may basihan. Alright, so I think malinaw na kung ano sila. Pero ngayon, punta tayo sa mas importanteng tanong. Bakit? Bakit nyo dapat bigyan ng pansin to? Ano ba talaga ang makukuha ng business nyo dito? Let's talk about the value proposition. May tatlong malalaking benefits dito na gusto kong tandaan nyo. Una, faster deployment. Isipin nyo to, yung AI project na dati aabutin ng 6 na buwan, maybe even a year, ngayon, pwede nyo nang i-launch in just a few weeks. Napakalaking advantage niyan sa competition. Pangalawa, scalability. Kasi dahil part to ng Microsoft ecosystem, sobrang dali niyang i-connect sa mga tools na gamit nyo na. Microsoft Teams, Outlook, Dynamics 365, you name it. Hindi siya isang isolated tool na mahirap i-integrate. At pangatlo, at ito pakinggan yung mabuti, napaka-importante, compliance. Built-in na kasi dito yung matataas na standards ng Microsoft for responsible AI. So meron kayong peace of mind pagdating sa security, privacy, at sa ethical na paggamit ng AI. Okay, so hopefully at this point, nakikita nyo na yung potential. Ang tanong ngayon, sige, saan ko tumahanap? Paano ako magsisimula? Well, let's open up your AI toolkit from Microsoft. Basically, may tatlong key resources kayo. Una, andito ang Microsoft Copilot Studio. Ito ang inyong workshop or design studio. Dito kayo magbo-build, magte-test at magko-customize ng mga AI agents nyo gamit ang isang very friendly, low-code interface. Pangalawa, andyan ang mga templates. Ito naman ang mga blueprints nyo. May mga ready-made na para sa HR, sa IT, sa sales. So meron ka ng magandang starting point. At pangatlo, ang scenario library.
Isipin niyo to as a collection of best practices, mga totoong examples mula sa ibang kumpanya, para may guide kayo on how to implement this the right way. So, ano itsura ng workflow? Ganto lang siya kasimple. Magsisimula ka palagi sa Copilot Studio. Yan ang central hub mo. From there, pipili ka sa library ng mga pre-built templates and agents. Hanapin mo lang yung pinakaakma sa business problem na gusto mong isolve. At kapag ready na, i-deploy mo na sa target business process mo. Pwedeng ilagay sa website nyo bilang isang chatbot or i-integrate sa Microsoft Teams for internal help desk o kaya naman direkta sa inyong CRM system. Kita nyo, sobrang streamlined ng proseso. Pero teka muna, hindi sapat na meron lang tayong magagandang tools, di ba? Para masigurado na magiging successful ang AI implementation nyo, kailangan ng tamang diskarte, ng tamang strategy. So pakinggan nyo to. Ito ang aming expert guidance para sa inyo. Okay, may 4 na simpleng hakbang lang para sa tagumpay. Number 1, at please, ito ang pinaka-importante sa lahat. Laging magsimula sa business outcomes. Ano ba talaga yung problema na gusto nyong isolve? Anong proseso ang gusto nyong pabilisin? Diyan dapat magsimula ang usapan. Pangalawa, use the pre-built agents. Guys, wag na nating i-reinvent the wheel. Mas mabilis at mas reliable yung resulta kung gagamitin natin yung mga subok na. Pangatlo, laging isaalang-alang ang responsible AI. Critical ito para makuha at mapanatili ang tiwala ng mga customers at employees nyo. And finally, number 4, i-leverage nyo ang buong kapangyarihan ng Azure AI platform. Ito yung paraan para, in the future, kung kailangan nyo ng mas advanced capabilities, ready na kayo. At dito, gusto kong mag-pause sandali at i-highlight ang isang napaka-common na pagkakamali. Isang watch out for moment, ika nga. Maraming kumpanya kasi ang nasisilaw sa bagong technology, tapos ang una nilang tanong, uy, anong AI tool ang gagamitin natin? That's the wrong question. Ang tamang tanong dapat ay, anong business problem ang kailangan nating isolve? Palaging unahin ang business outcome. Tandaan natin, ang teknolohiya, tool lang yan. Once malinaw na yung goal, dun pa lang tayo mamimili ng tamang tool. At nung binanggit ko kanina yung responsible AI, eto yung 6 na pillars na pinaninindigan ng Microsoft. Fairness, reliability and safety, privacy and security, inclusiveness, transparency at accountability. At alam niyo kung ano ang maganda sa paggamit ng OOB agents? Hindi mo na kailangan buuin from scratch ang governance para dito. By default, by design, yung mga agents na to ay ginawa na with these principles in mind. So it gives you a massive head start. So ngayong alam nyo na to, iiwan ko kayo ng isang challenge. Isang tanong para pag-isipan nyo pagkatapos nito. Sa lahat ng mga proseso sa loob ng kumpanya nyo, ano yung isang bagay, just one thing, na pwede nyong i-automate simula bukas gamit ang natutunan nyo? Sa HR ba? Yung onboarding ng new hires? Sa finance, yung pag-process ng invoices? O sa customer support, yung pag-handle ng tickets? Start small. Simulan nyo sa isa. Ayan! Maraming salamat sa inyong oras. Para sa mas marami pang ganitong pagtatalakay sa teknolohiya, just follow DX Labs for more.